Agri tayo dito. Agri tayo dito. Kwento ng tagumpay ng isang Dabawenyo mula sa pagpaparami ng mangustin ang susunod nating kwento dito sa Agri Bida. Kasing itiman ng dilim kung hinog ng pipitasin, ang lasa na may perpektong timpla ng tamis at asim. Hindi lang ito napakadaling alagaan at paramihin, napakadali rin itong mabenta sa mga pamilyahan. Kaya naman, di nakapagtatakang itong mangustin rin ang napiling reyna sa fruit farm ng ating agribida ngayong umaga. Isang seaman na tinalikuran ang buhay ng paglalayag at sa halip ay ginawang tanging kabuhayan ang pagsasaka. Ako si Renato Basa, mangustin grower dito sa Kalinan, Davao City. Nakapagtapos ng Bachelor of Science major in Marine Transportation, puno ng kaalaman si Mang Renato tungkol sa paglalayag at sa karagatan. At kahit itinakda ng lumabas ng bansa upang maghanap buhay, nagpasya si Mang Renato na manatili dito sa Pilipinas upang maging isang magsasaka. Ngunit hindi naging madali ang pagpapalit ng propesyon at direksyon ng buhay ni Mang Renato. Dahil nga sa kanyang pagiging isang profesional, naging mahirap para sa kanyang mga kapamilya na tanggapin ang kanyang desisyon na maging isang full-time na magsasaka. Namumugto ang mga mata ng kanyang may bahay sa kaiyak noong hiniling ni Mang Renato na tumigil ito sa pagtatrabaho bilang nurse upang makapag-umpisa bilang full-time na magsasaka si Mang Renato. Dahil sa baguhan sila sa pagsasaka at pati na sa buhay mag-asawa, dobleng hirap ang pasan ni Mang Renato, lalo pat siya lang mag-isa ang nagtatrabaho sa sakahan. Sinasabi ko nga yung iba nag-farm ngayon na mayroong load, mayroon silang pangkapital. Ako pumasok sa farmer, wala akong kapital, lakas lang. Nag-umpisang magtanim ng mangustin noong 1985. Bumili siya ng 300 seedlings ng mangustin na itinanim niya sa 3 hektaryang lupa na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Itong mangustin, nakita ko na nung college sa Davao na marami, mahal masyado. Sabi ko, ano kaya kung itanim ko itong mangustin dahil hindi pa ako nakatikim? So tinanong ko kaagad yung farmer na mangustin, itanim mo itong mangustin, buhayin ka nito hanggang tumanda ka, sabi niya. Natuklasan niya na may mga kaakibat palang malalaking hamon ang pagsasaka. Isa na sa mga pangyayaring ito ay ang muntikan ng pagkasira ng marami sa mga punong kahoy ni Mang Renato dahil sa dumating na napakaiting na tagtuyot noong 1991. Bago pa man muntikang maubos ang kanyang mga pananim, nakapag-isip na ng paraan si Mang Renato upang protektahan ang kinabukasan ng kanyang kabuhayan. Sa buong 7 buwan ng tagtuyot, naisip nila Mang Renato na mag-mulching. Ito ay ang pagtakip sa lupa na pumapalibot sa bawat puno gamit ang samot-saring farm waste. At dahil sa laki ng tiwala ni Mang Renato sa tanim niyang mangustin at sa tindi ng kanyang pasensya, nagbunga ito ng napakatamis na tagumpay. Pinarangalan bilang Outstanding Agricultural Achiever for Region 11 ng Gawad Saka Awards para sa taong 2003 hanggang 2004. Ngunit di lang nagtatapos dyan dahil mula sa 10,500 pesos, ngayon kumikita na siya ng 300,000 pesos sa mga benta niyang prutas ng mangustin kada harvest. May tanim na siyang humigit 800 na puno ng mangustin sa kanyang 7.5 hectare farm. At dahil sa kinikitang ito mula sa kanyang mga pananim, napagtapos ni Mang Renato ang kanyang 3 anak sa mga kursong nursing, marine technology, at commerce. Napagpapatuloy rin niya sa kasalukuyan ang pag-aaral ng dentistry ng kanyang bunso. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay para sa kanilang pamilya. Ang lahat ng yan ay dahil sa sipag, katatagan, at pananalig na may magandang kinabukasang naghihintay para sa kanila sa pagsasaka. Sana yung ibang mga graduate dyan, huwag niyo isipin graduate kayo, hindi na kayo hawak ng itak or anuman na farm equipments dahil sabi niyo engineer ako. Huwag. Kailangan sabihin niyo kung saan ako kikita, practical kayo. Diyan ang treasure sa farming. Wala kayong boss. Ikaw ang manager, ikaw ang agriculturist. Nandyan sa'yo lahat, superman kapag farmer ka.
Isang buhay na patunay si Mang Renato na hindi kinakailangang mangibang bansa o maglayag papalayo sa lupang sinilangan upang makamit lamang ang inaasam na tagumpay. Dito sa ating bansa ay kayang-kaya natin yan gamit ang buong sipag at tiyaga. Kaya naman, Mang Renato, talagang ikaw ay Agri-Bida! Matuto, matuwa, kumita at magkalod sa Agri Tayo Dito. At para sa katanungan natin nung nakaraang linggo, ang mga maswerteng ka-agri natin na nanalo ay sina... At para sa ating question of the week, i-text lang ang letter of your answer, space, name, space, address, at isend sa Agri Tayo Dito text line. 2 ka-agri ang aanid ng 500 pesos worth of cellphone load linggo-linggo. Kaya ka-agri, text na dito! Mapagamot, mapapagkain, o mapagkakakitaan, tiyak may sagot ang mangustin dyan. Super fruit yata ito! Kaya sa susunod na pupunta po kayo sa palengke, parating isipin ang prutas na mangustin na may maraming magandang dulot sa atin. Sa susunod na linggo mga ka-agri, biyaheng North Cotabato po tayo. Abangan nyo po ang aming nakaka-agring pagbisita sa lalawigang may mayamang pag-aagrikultura. Huwag na huwag nyo po yung palalampasin at sabay-sabay pa rin tayong matuto, matawa at kumita sa agrikultura. Agri ba kayo doon? Abay, dapat lang! Agri tayo dito! Agri tayo dito! Agri tayo dito! Agri tayo dito. Mga simpleng paraan, abilidad ang kailangan sa fisheries at poultry.